Para po sa akin, kailangan po na magkaroon po ng three-child policy para din po maiwasan po natin at makontrol po natin yung populasyon po dito sa Pilipinas. At saka para hindi din po mahirapan po yung mga ating magulang po sa paghahanap buhay po para sa atin. Para po sa akin, pabor po ako sa three-child policy para rin po sa sa populasyon po ng Pilipinas. Para hindi po maging overpopulated po yung Pilipinas. Tsaka para rin po sa kabuhayan po ng mga bata para maibigay ng mga magulang nila mga pangangailangan ng mga bata. Para sa akin po, pabor po yung three-child policy kasi po, para alam naman po natin na lalong tumataas po yung populasyon. So, kaya kailangan po yung ipatupad para maibalanse po natin yung populasyon po natin. Welcome back and you're still watching Schoolmate. At napakaganda ng mga argumento. Both teams, ang galing talaga ng mga Rizalians natin. Yeah, tsaka Miko, I have to say, no, ang tatalino ng mga estudyante dito sa Rizal High School. So, good job, guys. Let's give each other a round of applause. Galing! Ibang-iba talaga. Galing. Okay, so this time, ibibigay na po namin ang final conclusion, both teams. Sa mga team leaders natin, anong gusto niyo sabihin? Closing statement. Let's go with Sibyl for your closing statement. So, for the closing statement, we want to impose this three-child policy hindi para i-take away yung freedom ng couple sa pag-aanak, kundi para disiplinahin sila. Kasi nakikita natin na ang family planning is hindi na siya nagiging effective, and yung kung makikita naman natin na ang tagal-tagal na ng family planning pero we're still overpopulated. Let's take it from Vietnam na more than 50 years na nila tong ini-impose since 1960s. But then, hindi naman nabawasan yung work power nila. Kasi nga, meron balance yung mortality sa fertility. Ngayon, gusto namin itong i-impose dahil alam namin makakatulong to sa ekonomiya. At dahil ang overpopulation na maaaring sumanga pa yan Sa overpopulation, marami pang magfo-follow na problema dahil kulang nga or hindi na parang hindi distribute ng maayos dahil nga sa population natin. Dahil overpopulated tayo. Ngayon, kailangan natin ng efficient na government at kailangan natin ng susuportang mamamayan dahil never naman talaga mag-work ang isang policy at isang batas kung hindi magko-cooperate ng both sides. Okay, so pakinggan naman natin ang final statement ni Elo. So, stated by Jose Rizal, the youth is the hope of the nation. So, what do we mean by this? When we limit the children, the number of children, we also limit the chances of hope. When we limit the chances of hope, we limit the chances of progress. And when we limit the chances of progress, we will also limit the chances that we see Philippines being the top nations in the world. This is why three-child policy is not the answer to every problem in this country. Besides, there are other moral and non-aggressive ways to limit the population. Maraming salamat. So, narinig natin both sides. Kamusta naman natin dyan ang mga Dabarkads ni JV? Dabarkads talaga. Pero ito, kung meron kayo dyan may final statement, meron din kaming final statement dito mula sa estudyante ng Rizal High School. Ito, kasama ko si... Nalilito na ako. Anong pangalan mo, ate? Rolen. Okay, ko pala si Rolen. Anong masasabi mo? Oo. Ano yung natutunan mo sa ating topic for today? Gusto ko lang sabihin na maganda yung naging debate dahil pinakita ng mga debaters yung preview. Binigyan nila tayo ng preview kung ano yung mga pwedeng mangyari kapag napatupad na yung policy na to. And binigyan din nila tayo ng mga list ng benefits sa pagpapatupad ng policy na to. And maraming matututunan dito yung mga mag-asawa or yung mga parents mismo na dapat lagi nating isaalang-alang yung kapakanan ng mga anak natin or magiging anak para masiguro natin na magandang buhay yung mabibigay sa bawat isa. And dahil kapag nagsimula yung magandang buhay sa isang pamilya, magkakaroon din ng magandang buhay yung buong bansa. Okay, maraming salamat. Palakpakan uli natin ang Rizalians sa pagkagaling-galing nilang sumagot, makipagdebate. Guys. The best. Magaling kayong lahat. Pero syempre, kailangan din marinig ang ating mga opinion, no? Pero ako, ang masasabi ko, both sides naman, maganda naman ang hangarin nila. Ang gusto nilang umunlad pa ang bansa natin.
ang sabi ng side nila Rom, gusto nilang madisiplina ang mga kababayan natin, no? Pagdating sa three-child policy. Pero maganda rin sinabi nila na kung disiplina lang pala, pwede natin bigyan ng mga programa yan sa family planning, no? Kasi nagsisimula naman yan sa magulang. At syempre kung lilimitahan naman ng three-child policy, hindi magiging pantay. Kasi tayo ay merong kanya-kanyang estado sa buhay. Di ba? Yung iba kaya sumuporta ng kahit na 10 anak. May iba naman na hindi kaya na sumuporta na kahit na isang anak lang. Ano? So kailangan na siguro pagandahin pa ang programa ng family planning sa gobyerno natin. Turuan, lalo na ang mga informal settlers natin dahil makikita naman natin na nandun talaga ang rate na kung saan mataas ang maraming paglago pa ng mga anak, no, ng mga bata. So siguro doon na lang mag-focus sa family planning. Okay, palakpakan nyo naman si Miko Aitona. Okay kayo, baka may dadagdag kayo. Kasi marami Okay naman na tayong yun. natutunan. Oo. Okay na yun. Okay na Thank you for summarizing Oh, our thank you. thoughts. Okay, pero bago ang lahat, bago kami magpaalam sa inyong lahat, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng faculty members at syempre sa lahat ng estudyante ng Rizal High School. Thank you, guys! Thank you, At syempre, meron din tayong mga gustong batiin dahil sila po ang may kasalanan ng overpopulation dahil nagbe-birthday pa sila. Hindi, biro lang. Happy birthday kay Crystal! Nakasama natin na debater birthday! ngayon. Happy Happy birthday, birthday. Crystal! Ilang taon Very ka na? bright and very How old are you? pretty. 15. 15 years old. Okay, at 15. syempre, may May sasabihin ka, tayo JP. gusto mo Parang- sabihin, JB? Behave ako. Kasi alam mo naman si JB pagka nakakita ng maganda tapos matalino, Oo nga. medyo alam mo na. Madaling ma-fall. Totoo. Diba? Baka- And also, baka maniwala sila. meron tayong another birthday. We would like to greet Walter Buminaad. Happy birthday sa Happy Unity. birthday po. Happy birthday po. And enjoy your Oh. day. Ang daming may birthday ngayon. Walter, happy birthday. Okay. At syempre, sponsors. Oh, mga sponsors Yes, I would natin. like to thank Ipon Girl for my outfit for today and their aesthetic. And please watch August 6. Showing na po yung indie film ko, Dear Anna, sa Cinemalaya, and details to follow. Congratulations, Yes, Cesa. thank you. Ako gusto ko magpasalamat kay Sir Mo of Magic Potions. Like niyo po sila sa Facebook and Instagram at Magic Potion. And syempre kay Sir Norman Pascual of San Diego's Fab Clothing. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat po. Maraming salamat naman sa mga sponsors ko, Nessa Stilia Salon, Gold's Gym, Urban Essence Spa, FMCC Clothing. Maraming salamat po sa inyo. And check out niyo po yung munti naming tindahan sa Quezon City Circle. Ang pangalan ay Burger Pamor. Wow. So may libre kaming burger. Oo, Syempre. Talaga. Punta lang kayo doon. Nakakalimutan natin, Thermesthetic. Yes, Ay, oo, Derma maraming Aesthetic. Thank you salamat so din po. much. Oo. Alright, and with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makaisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin sigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka!